Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapwa ko ka-farmers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at sa ibang bansa. So sa lahat kong mga viewers, subscribers, sharer at commentator, maraming salamat po sa patuloy po ninyo na panonood ng ating mga ginagawang video dito po sa ating munting YouTube channel. So sa umagang ito mga ka-farmers ay mag-spray po tayo ng Serenade sa ating punla. So bago po natin ibabahagi sa inyo ang tamang paggamit nito, mega love shout out po sa lahat kong mga subscriber na mga bago at saka sa mga subscriber natin na palaging inaabangan ang ating mga in-upload video. At saka sa ating mga viewers, mga commentators, so sa inyong lahat at sa inyong patuloy na pagsuporta, maraming salamat po. So ngayon mga kapwa ko ka-farmers ay mag-spray po tayo ng Serenade para po sa ating punla, para po sa mga sakit na makakaimot tayo. Okay, so ang Serenade po mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo ay produkto po siya sa VR company, kung saan mga kapwa ko ka-farmers ay malaking bagay na gagamitin natin sa ating mga punla or sa mga bagong tanim nating mga pananim tulad ng ampalaya, talong. So sa madaling salita, pwede to siya sa lahat nating mga pananim para makakaiwas sa tinatawag nating dumping of fertile o bacterial sa darating na mga araw. So ngayon mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, ang ating gagamitan nito ay ang ating punlang talong. So ang tamang pagmix, maglagay muna tayo ng tubig, ganyan. Tapos ang tubig na ating gagamitin mga ka-farmers, yung tubig na hindi kumintinado o yung tubig na malinaw ang maganda, katulad sa atin. Sobrang linaw ang tubig natin mga ka-farmers, yun po ang magandang gamitin. Tapos yung panukat natin, 40 ml, kasi ang dosage nito pag isang ganito 40 hanggang 50. So 40 tayo mga ka-farmers. So i-check natin ang ating Serenade, and then buksan. Organic to siya mga ka-farmers, hindi po to siya lason, so wala siyang problema pag i-apply. Ito ang ating measurement na 40 ml. So ganyan lang, and then yan, ibubuhos sa tangke. Pagkatapos ilagay sa baba para hindi malaglag. Ito lang, konting tubig. So, ganyan lang mga ka-farmers. Yan, bubuhusan naman ulit. Okay, parang siguradong mamix siya sa tubig, halugin natin siya. Ganyan. Okay. Tapos dagdagan ng tubig hanggang sa mapuno. So nakapag-spray na tayo, patapos na, pang-last naman po ito mga ka-farmers. So para makita nyo, samahan nyo ako. Yan, puno na. Tapan. So yung knapsack sprayer natin na ginagamit ay yung 20 liters, So ngayon, punta na po tayo sa ating kaligo. So ngayon mga ka-farmers, nandito na po tayo kung saan mag-spray na sa ating mga punla. So nakapag-spray na po tayo din mga ka-farmers. So para maganda at ma-absorb ng tama, sprayan natin uli. So ganito lang ang pag-spray. Yan. So review na to mga ka-farmers ang ating pag-spray. Ang pag-spray o ang pag-aalaga ng punla, share ko lang po sa inyo. Pag once kayo mag-daily gamit ang knapsack sprayer,
huwag nyo basain sobra. Kasi pag sobrang basa mga ka-farmers, malalanta po ang inyong mga punla. So tamang basa lang. Ito, review na ito. Nakapag-spray na tayo. So binalikan lang natin. So ganyan mga ka-farmers, no, ang pag-spray. So maraming nagtatanong sa akin. Ang tanong po nila, ano daw ang fertilizer na ginagamit sa ating punla. Share ko lang po sa inyo mga ka-farmers, hindi po tayo gumagamit no ng mga fertilizer sa ating punla. Like mga Yara, Nutribor, hindi tayo nagamit. Okay, so ang ginagamit lang na po natin dito, Actara. Yan, may video na po tayo. At saka Serenade, yung ginagamit natin ngayon. So ang Actara natin, yun po ang ating foliar insecticide, no, para sa ating mga punla. Para lumaking malusog, healthy ang ating mga punla. So target natin itanim to sa katapusan, ang iba sa first week, no. Kasi hindi namin to kayang itanim sa isang araw dahil marami po ito. So ganyan lang, tamang pag didilig lang, hindi po masyadong sobrang basa. Kasi pag sobrang basa ang puno ng mga punla natin, ang punla po natin ay malalanta o mabubulok. Kung tanongin natin yung dumping off. Kasi ang dumping off ay makukuha sa una, mag-react siya. Kung halimbawa ay hindi sobrang tubig, kung ang lupa mong ginagamit ay bago pa, tapos sobra ito tubig, mag-react silbi, no? Ma-acid. So mas maganda na nakakasiguro ka na matagal na siyang na discompose, no? Ang ginagamit niyong soil media para hindi magkaka-dumping off. So para maiwasan, mag-apply lang po tayo ng Serenade tulad ng ating ginagamit ngayon. So review na po ito mga kapatid, kaya panaglataan. Tapos and then ito naman po ang ating kamatis, no? So marami pang hindi na ilatag. Baka bukas na ilatag na natin mga ka-farmers. Kasi ang punla namin hindi sabay-sabay dahil sa pagtatanim. Alam nyo mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo. Pag halimbawa tayo po'y magtatanim ng mga punlang talong, mga punlang kamatis, kailangan yung hindi sobrang matanda. Kasi pag sobrang tanda mga ka-farmers, mahina na. So mas maganda kung kaya mong sa 21 days, itanim mo na. Ang sa atin mga ka-farmers, pinakamatagal natin yung 24. Ang tama natin yung 18-21. Yung 18 pwede na mga ka-farmers. Pero kung gusto mong malaki-laki ng konti, 21 days. Ang pinakamatanda 24 days. Pero pag nasa 35 to 40 days mga ka-farmers, ang talong natin ay mahina na. Mahina na siyang mamunga. Pero pag halimbawa ang talong natin maitanim natin ng maaga, yan, maganda ang resulta at kalalabasan pag maaga natin silang matanim. Yan, knapsack sprayer lang ating gamitin kasi hindi malaki ang kanyang patak. Kasi ang punla natin mga ka-farmers ay napaka-sensitive po ito. Pag gagamitan natin to ng hose na may pressure pa, tapos malaki ang patak, mabugbog ang dahon, yan, mabubulok. Kaya yung knapsack sprayer ang ating gagamitin. Yan. Ganyan lang mga ka-farmers, oh. Napaka-easy lang ang mag-spray ng mga punla. So
ulitin ko ha, hindi kailangan ang sobrang basa kasi ang sobrang basa, yun po ay nakakasira sa ating mga punla. Yan ang ano natin. So ito, talong to na ang variety ay Calixto. And then yung kamatis natin, yan, ang variety yan ay Diamante Max F1. Okay, so kung may mga katanungan man po kayo patungkol sa tamang proseso sa pagpupunla, pwede niyo ako i-comment kung ano pa ang mga iba nating gagawin. Pero marami na po tayong mga video nito mga ka-farmers na ginagawa. May nagkakaroon pa tayo ng live nito kung paano. Pwede nyo lang i-check, no? Kasi may ginagawa na po tayong mga video kung paano natin pinapatubo ang ating mga punla. Pakabilis lang. Hindi sa hapon mga ka-farmers, pagtingin mo may natutuyo, yan, isprehan mo yung natuyo lang. So yung medyo basa pa, pwede lang parang ganyan lang, oh, para mabasa ang dahon. Kasi sinabi ko na sobrang tubig, malalanta ang ating mga punla. Kaya tamang-tama lang. Okay, so sa nagtatanong sa akin, sana nabigyan po natin ang kasagutan kung paano gagamitin ang ating Sirinid. So ulitin ko, ang ating Sirinid ay isa po siyang organic fungicide. Ang ibig sabihin ay bacillus. So good bacteria po siya mga ka-farmers na may kakayahang mag-control sa mga bad bacteria sa soil media na ating ginagamit sa pagpupunla para makakaiwas tayo sa sakit na damping off. Pagkatapos ko ngayon dito mga ka-farmers, nilipat na ako sa kamatis. So sa kamatis ganun din, tamang pag-spray lang, hindi masyado sobra. Kasi sinabi ko na sa inyo, pag sobrang basa ay makakasira sa ating mga punla. Pinupunla nating talong din mga ka-farmers, ang variety ay Calixto. 2 lata po ito, nasa 20,000 kapil ang ating punla. Kasi ang isang lata na talong ay naglalaman po siya ng mga 10 to 12,000. So depende sa mga buto. Kung ang buto ay malaki-laki, aabot ng mga 12,000, pero kung tamang-tama lang, nasa mga 11,000. And then hindi naman lahat natin ay sumiboy, may ilan-ilan. So hindi bumaba sa 10,000 to 10,500 to 11,000. Ganyan kadami ang ating tumubo na mga buto sa ating punlaan. Ganyan lang mga farmers. Napaka-easy lang po i-apply ang Sirinid. Yun ang tira nating punlang ampalaya. So yun ang ating panghuli sa mga puputuli sa TikTok. So ngayon lipat ako sa kamatis. Okay, so hanggang dito na lang po tayo siguro, no? Maraming salamat. Hanggang sa muli, ako nung po magpapaalam.
Bye-bye and God bless. Happy farming, happy watching, at mabuhay po tayong lahat. Bye-bye.